Hello. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ay, parang hindi na kumain ng umaga. Good morning. Thank you so much. Okay po, before ako mag-proceed sa ating first topic for today's lecture, before we proceed to my main topic, I would like to introduce myself. Ako po si Julius Cesar P. Pilar, all the way from Rojas Isabela Congregation. And this is my first time to have my lecture during this annual fellowship. Kasi ang experience ko pa lang po ay during semi-annual at sa mga worship every Sundays po. That is why it is not easy to stand in front of you, mga kapatid. Kaya sama-sama tayong mangaral at mag-aral ng ating aaralin ngayong umaga. So my topic for today, since as you can see on the board, God's law demands honor and respect. So if you honor and respect someone, you will gain also honor and respect. Yes, of course. Sabi nga nila, according to the quotation, respect begets respect. If you respect someone, you will be respected in return. And on the other hand, if you honor someone, you will be also honored in return. But there's something quite difference between the two. Because my topic is God's law. How can we honor and give respect to the God's law? So according to this, let's first give the terminologies used on my topic. First is God. We all know what the meaning of God. It is Almighty. It is our Father, the one we worship. Isn't it? Yes. Second is the law. How can we use the law in the Bible, mga kapatid? Yung law, mga kapatid, na sinasabi dyan, ay meron siyang interconnected to what the Bible says. Because the meaning of law also known as commandments, mga kapatid. Tama po? Because alam naman na ang law ay kinakailangan nito na meron kautusan at isinasabatas ng ating gobyerno sa bawat bansa. So, furthermore, can we give respect and honor the law of the government? So, makikita natin yan kung papaano po ito. Kasi nasa ating division about this topic. Next, sa law kasi mga kapatid, for example, sa Old Testament, di ba? Meron tayong tinatawag na 10 Commandments. But it's intended only for the Israelites. And that 10 Commandments are a classic example of laws presented as commandments to the Israelites. That is why, doon pa lang sa Old Testament, makikita na natin that there's law and there's commandments by God, coming from God. Next to that is demand. When we say demand, you will expect something. Diba? You will expect something, mga kapatid. That is why we need to expect na kailangan natin bigyan ng karangalan o paggalang ang kautusan ng ating Panginoon Diyos o ang ating law of God, mga kapatid. And to the meaning of respect, mga kapatid, is generally earned, mga kapatid. Tama? Another quotation, respect is earned, mga kapatid. Respect is earned. Tandaan natin yan. And on the other hand, the honor is often a mere, more general feeling of high esteem and may be given. When we say may be given, yes, na ibibigay po yan. It depends upon the position of the people, mga kapatid. Just like for example, kapag meron kang boss, you will honor him or her, mga kapatid. Diba? Pag may nakakataas ng position, you must honor him or her. Diba? So that is something about the terminologies of those words used on my topic. So then what could be the main purpose of this lecture? So the Bible verses that highlights the law of God demands for honor and respect is primarily emphasizes the
is the filial piety. Nababasa niyo po ba mga kapatid? Filial, hindi. Ano ba? Lagyan na ng konti. So the verses, mga kapatid, when it comes to the law of God, demands honor and respect, primarily emphasizes the filial piety. Sino po nakakaalam ng terminology na ito, mga kapatid? Sino po naka-encounter na ng word na filial piety? So let's give the meaning of this. Meron pong dalawang meaning, which is this word filial is coming from the Latin word filius, means son, and filia means daughter. And for the piety, this is the devotion to God or to religious practices. So meaning to say, this filial piety ay kasama din ito sa iniutos ng ating Panginoon Diyos. And the key passages of this filial piety or itong ating topic ngayon ay mababasa natin sa Exodus chapter 20. Verse 12. Yan. Sinasabi rito sa Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother, that your days may belong in the land which the Lord your God is giving you. Or in Tagalog, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh sa inyong Diyos. Another passage is Ephesians chapter 6 verse 2. Sa Ephesians chapter 6 verse 2, mga kapatid, ay sinasabi rito na igagalang din natin ang ating mga magulang. Sabi nga, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako sa ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Is it commandment, mga kapatid? Yes. Iniutos ng ating Panginoon Diyos na igalang natin ang ating ama at ang ating mga ina, mga kapatid. Kung ano ba ikaw or sabi pa sa Deuteronomy chapter 5 verse 16. Sabi sa chapter 5 verse 16, honor your father and your mother as the Lord your God commanded. Naglawag ka sa nga as the word na commanded na isa, diba? So that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. So additionally to the Leviticus chapter 19 verse 32. To the Leviticus chapter 19 verse 32, in-instructan tayo or in-instruct na you shall rise before the age and honor the face of the old man. So hindi lang ang ating mga ama at ng ina ang dapat nating pabigyan ng honor and respect. Pati ang mga old men, mga elders natin at ang mga matatanda. Including po yun. Because that is the commandment from God. Okay. Yan. So therefore, ang mga talata na ito ay nakapailalim sa kahalagahan ng pangpamilya at social respect as a part of living a life that pleasing to God. Noon nga, di pakaayon-ayuan Timotheus, kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos na iniutos para sa atin ay dapat natin gawin. Because it is a law. And not just a law, it will demand, we will expect that we need to honor and respect the law of
Naintindihan ko ba natin nakakabit? Yan. So let's move on now to the elaboration. Yan. For the filial piety, ang mga talata sa Exodus at Deuteronomy na nabanggit kanina rito ay direktang ipinaakala tungkol sa tungkulin ng mga sino? Bata. So hindi lang sa mga bata, syempre, ang mga bata ay expect natin na tatandaan sila later on. So it is beneficial to each and everyone, all living human in this world. That is why ang mga bata nito, upang bigyan respeto at karangalan ng mga magulang, so this highlighting it as commandment from God. Akas ko lang sa Matthew chapter 15 verse 4. So sa 15 verse 4, for God commanded, first sentence pa lang, for God commanded, sabi pa niya dito, honor your father and mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Nangibig yung reviles? What is the meaning of reviles? Reviles. Meaning ng reviles ay lumapas tangan. Mga kapatid. Tama po? Correct me if I'm wrong, mga kapatid. Meaning ng reviles ay lumapas tangan. Sabi doon, inuutos na kung sino ang lumapas tangan sa aking mga ama at ina ay surely will die. Question is, what if ang mga magulang naman ang lumapas tangan sa mga anak? So, meron tayong mababasa na ipinayo ng Biblia para naman sa mga magulang. So, basahin natin ang Ephesians chapter 6 verse 4. Yan. Ito ay yung payo sa mga magulang na sinasabi sa Biblia. Kayong mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palangihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. So that is the responsibility of being a parent to your children. Huwag natin silang galitin, kundi bigyan sila ng pangaral at disiplina sa habang sila ay lumalaki. So both sides or vice versa ay kinakailangan ng pagkakaroon ng honor and respect to the both parties, between the parents and to your children. And to your children, from your children, they will give a honor and respect to the elders and to their mother and their father. Maliwanag po? So, dumako naman tayo dito, mga kapatid. May sinasabi kasi rito sa Deuteronomy chapter 24 verse 16. Ano ba yung sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 24 verse 16? Hindi dapat patayin ang magulang dahil sa kasalanan ng kanilang mga anak o ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang magulang. Ang bawat isa ay papatayin lang dahil sa kanyang sariling kasalanan. So, never ever blame someone because of your sin. So, hindi mo pwedeng pakasalanan ang iyong magulang dahil sa iyong anak. At hindi mo pwedeng pakasalanan ang iyong anak dahil sa kasalanan mo bilang isang parent. Dahil meron tayong sariling kasalanan na dapat natin ito pagbayaran. So, yun ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 24 verse 16. Pangalawa, respect for authority. Respect for authority. So dito, pumapasok na dito yung ibinigay ng ating Panginoon para sa ating na gobyerno. Ang umiiral na pamahalaan. Sabi sa Romans chapter 13 verse 1.
Sabi sa Romans chapter 1 verse 2, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pangalan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. So meaning to say, it will demand also honor and respect sa ating gobyerno na umiiral ng pamahalaan. So the question is, brother, paano yung mga masasamang politiko na namamahala sa mga gobyerno? Lalo na ngayon, parating na ang election. Diba? So, wala tayong dinedevalue doon or hindi tayo included to the politics or to politician. It's just we will give honor and respect and support the laws abide or let us abide the laws and respect and support it sa ating mga gobyerno. Diba? Yes, alam natin na ang Panginoong Diyos ang nagbigay at nagtalaga doon sa mga maaaring mamuno sa gobyerno. Diba? Alam natin na may mga talagang masama ang pag-iisip, maraming mga kurang, masasabi ng mga tao sa labas na sa election lang sila ganito, bla. Nobody's perfect. Tandaan natin yun. Ikaw na nagsasalita at dinititahan mo yung politika, tanongin mo yung sarili mo kung meron kang nagawang kasalanan. We are all have different sin, mga kapatid. So what to do? God's law demands honor and respect. Nakita rin natin ang ating theme, tama? Keeping the ordinances. So let us follow what the government give us in terms of the laws o mga batas. Just like for example, sa marriage, saan ba kumukuha ang mga ikinasal ng kanilang mga marriage contract? Di ba sa munisipyo? Yes or no? Because that is, naisa batas eh. Tama? Nasa batas po na kinakailangan nilang magparehistro when it comes to their marriage contract. So according to my research, mga kapatid, sa ibang sekta, meron isang sekta na talagang hindi sila nag-vote. Pero tayo nag-vote tayo, tama? Brother, we are allowed to vote the politician, right? But there are some sects, mga sekta na hindi daw sila bumoboto. Siguro meron na idea kung anong sekta yun, mga kapatid. Hindi sila bumoboto, pero tinanong ko sila, nag-interview talaga ako eh. May in-interview ako na kamag-anak namin na yun ang sekta nila. Ate, kuya, kumukuha rin po ba kayo ng marriage contract sa munisipyo? Yes. Bilang pagsunod sa batas kunana. So, meaning to say, as a Christian, we need to support the government and we need to give honor and respect what the government wants. Kasi, nagkapanalita nagkapanalita ako sa kipipakay ni Apo. Did you get my point, mga kapatid? About respect for authority when it comes sa mga umiiral na gobyerno natin. In different, in the world, mga kapatid, they are all respecting what the government wants. So kung tayo ay sumunod sa batas or dun sa tinalagang batas ng ating mga gobyerno, sinusunod din natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Pero sabi dito, kung sino ang hindi sumunod ay may kalakip na parusa. And that is the second division. Let us move on to the third division. Love and service. Although it is not directly pertaining to honor and respect, but love and service ay direktang pumapatungkol dito sa pag-honor and respect din. That the commandment to love one's neighbor as you love yourself. So igalang ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Na nakasaad ito sa Matthew chapter
chapter 19, verse 19. Love your neighbor as you love yourself, mga kapatid. Because love is the greatest of all. Pakabasa natin ito sa ngunit pinahiwatig ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Anong verse yung mga kapatid? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Bakit love ang pinakadakila dito, sabi mga kapatid? Bakit love? It is because it emphasizes the enduring nature of love among Christian virtues. Mga kapatid. Dahil ang hope and faith, it will be transformed in the afterlife. But love will endure forever during your life here in this world until the rest of your life. Nagigets ko ba natin mga kapatid? So let us include this to give honor and respect about love and service. Mabuti ka kapsat. For the practical application. For the practical application, the concept of honoring God's law is also tied. Meaning to say, kapag buklod, tied to practical action. So, syempre, kapag dinemand na magkaroon tayo ng honor and respect sa ating sa batas ng ating Panginoon Diyos, let us apply this as our practical application. Ano yung dapat natin gawin na mga action? First, pagsunod or obeying one's parents. Ayan. So, let us obey one's parents, mga kapatid. Dahil alam natin na kapag sa isang pamilya, ang mga magulang ay hindi kayang makitang nahihirapan at hindi kayang makitang ipahamak nila ang kanilang mga anak. So, I am encouraging those teenagers here na kapag kayo pinapagalitan, huwag niyong isipin na kayo ay hindi mahal ng inyong mga magulang. Because there are some teenagers that is pertaining to depression and anxiety, mga kapatid. Just because ang sinasabi nila, hindi nila ako mahal. Hindi na ako pinapansin. Parang feeling ko, mag-isa lang ako sa buhay. So, there's a tendency, magkaroon sila ng anxiety, and from anxiety going to depression, and depression going to suicide. So, those people, mga kapatid, ay parang naaanan sila, ay higulit sila ng ating kalaban. Alam niyo na kung sino ang kalaban. Dapat labanan natin yun. Don't be too affected those people around you when it comes to what they say, what they describe you, or what they judge you. Because no one among us can judge the person. Wala dapat tayong karapatang manghusga sa ating kapwa-tao. Sabi niya, love and service. Love yourself as you love your neighbors, mga kapatid. And also, mga kapatid, as you love yourself, because ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Tama po? So, anong verse ko yun? Ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Yan. Nabanggit nila. Ayun ko lang mga kapatid. Chapter 1 Corinthians 6 verse 19 and 18. Yan. Ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Doon pala, masasabi na natin na huwag dapat i-harm ang ating mga katawan. Pero anong ginagawa ng ibang mga teenagers? Kapag sinabi ng nila na pinagalitan sila, feeling nila, galit na hindi na sila mahal ng kanyang mga magulang. Hindi nila alam na yun ay ang tanda ng kanilang protection para sa atin, para hindi tayo mapahamak. Brother, paano kapag tuloy-tuloy naman, pinapagano, araw-araw na, pinapagano naman, pumunta lang ako sa kaibigan ko, tapos ito, pag gano'n ko, pag uwi ko, galing agad, ito, umaga, gabi, tanghali. Paano daw pag gano'n, mga kapatid?
So, as a son and daughter, let us understand each other. Makukuha naman yan sa maayos na usapan. Hindi dapat pagalit lagi. Diba, doon magbibindog daw na, as dyan, nagsisigawan sila hanggang sa may magkasakitan. So, as much as possible, let us control ourselves. Nadadaan naman yan sa magandang usapan. So, akas ko na ako sa Colossians chapter 3 verse 20. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Tandaan natin, kalugod-lugod ito sa Panginoon. Our first teacher is our parent. Yes or no? Yes. Baka pa lang tayo, dapat tinuturuan na tayo ng magandang hasan, ng maayos na pananalita, at paggalang sa mas nakatatanda. But sad to say, this generation, ang mga bata ay kaya nang sumumpa sa kanilang mga magulang. At talaga naman, akilala namin bigyan mo muna. Yes or no? This is just a demonstration of what I observed. Because I am a former teacher, na-observe ko sa mga estudyante ko, na kaya talaga nila, na kaya nilang makipagsabalan sa mas nakatatanda sa kanila. Keep quiet! Ma'am! Maingay ka din naman, ma'am. Sir, magulo ka din naman, sir. Kahit pabiro nilang sinabi, deep inside, you will be disrespectful. Isn't it? Pinapatigil mo sila tapos sumbahan na kasi siya. Yes or no, brother? Na-experience mo brother kasi picture din siya. Diba? So, this is a practical application that we need to be in action to apply those learnings from the Bible. Maraming learnings na mababasa natin ito sa Biblia. So, kamuhod siya nakapag-start and living a life na nagre-reflect o sumasalamin ayon sa katauhan ng Diyos. The principles and the attitude we need to impose to the people. In the government, our relationship to the government and our relationship to fellow people. Akastunan ako sa Romans chapter 13 verse 8. Sa Romans chapter 13 verse 8, mga kapatid. So, basahin natin. Huwag kayong magkaroon ng utang kaninuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. So, in this passage, mga kapatid, marami siyang dalawa ang maaaring maibang dito. Our relationship to the government and to people, and the relationship to the fellow people. Because this Romans chapter 13 is makatungkol ito sa gobyerno, mga kapatid. Ang Romans chapter 13, ito yung makatungkol sa gobyerno. Na sinabi sa verse 8 na huwag kayong magkaroon ng utang kaniman. Yan yung pagbabayad ng bills. Diba? So, tayo ba ay taxpayers? So, itaasan kami ng mga taxpayers ito. Ay, wala kami lupa. Ayan, okay. So, may mga tao na taxpayers, mga kapatid, diba? So, God's law at ipinatupad din ng gobyerno ang magbabayad ng goods, ng taxes, diba? Even the VATs, diba? Value added tax. Hindi na mamalaya kapag kayo bumibili sa grocery ay meron yung value added tax. Kung kayo ay in-observer, kita nyo doon sa receipt na yung mga binabayaran natin ay merong kaakibat na value added tax. Less VAT, VAT exempt, and VAT inclusive. Among kinakausap tag-cash yes. My current working is like that. Yeah. So, kaya sinasabi nito, this passage pertaining to your relationship to government between people and the relationship to your fellow people.
sunod natin ito ay wala mapapahay. And as conclusion tayo, to our conclusion, before this end, to my lecture end, in essence, honoring and respecting God's law means acknowledging His authority and living in a way that reflects His character and will. The will of God is to follow all the commandments given to us. During the reading of the Bible, mga kapatid, nandito yung ating dapat na masunod. And this involves understanding that God's law is ultimately for our benefit and well-being. Tayo na mag-benefit sa mga kapatid. Diba? Kapag sinunod natin ang kautusan ng ating Panginoon Diyos. Well-being, guiding us toward a life of purpose. Joy na nagragagsak. Fulfillment. Fulfillment what? Fulfillment of salvation. It is a path that leads to spiritual growth. Yes. Pag-lead dito sa pag-grow natin spiritually. Sa pag-grow natin bilang isang Kristiyano. And divine protection and the promise of an abundant life both now and in eternity. And that is God's law demands honor and respect. Nagyan na natin na ibasbasa ng mga teksto, and God bless us all. Thank you so much.
Good morning to all. My message for today, my lecture for today is about the institution of marriage. Ang topic na ito ay hindi lang para sa mga kabataan, kundi pati sa mga matatanda, sa mga hindi pa nahanap ang kanilang gawan, at yung mga nahanap na at saka nagsisisi ay going strong pala. At sa mga sabihin natin yung mga balo, dahil sinasabi ng Biblia na malaya na sila kung gugustuhin nilang mag-asawa muli. Ang topic nito, ang isa sa mga moral issues na bumabagabag sa mga Kristiyano ngayon ay tungkol sa pag-aasawa. Madaming tao ang nananawagan na ibahin ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Gusto nila, they want to redefine the meaning of marriage in every country. May mga aktivista sa lahat ng bansa, pati dito sa Pilipinas, na nananawagan na ibahin ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Kaya naman, ang mga pamahalaan ay tumutugon sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga batas na nag-iiba sa kung ano ang pwede, kung sino ang pwedeng ikasal. That's why same-sex marriage is becoming legal. Nagiging legal na ang same-sex marriage sa iba't ibang bansa. At ang mga latest na bansa na nagsaligal ng same-sex marriage noong 2020, yung komunistang Cuba. Ang komunistang Cuba ang pangsyam sa Latin America na nagsabatas ng same-sex marriage sa pamamagitan ng plebisito. Nagpa-plebisito sila sa mga tao, sa mga botante, at mas madami ang nagsabing yes. Gusto na namin na ibahin ang kasal, na pwedeng ikasal ang lalaki at lalaki, babae at babae. At ngayon, noong January lang, yung Thailand, it is the first in Southeast Asia. Unang-unang bansa sa Southeast Asia na nagsaligal ng same-sex marriage. Yun naman ay batas. Batas na ginawa ng kanilang legislative body. Ngunit pansinin natin na kahit naging legal sa kanila ang same-sex marriage, matagal nang pinapayagan ang sexual engagement ng lalaki at lalaki, babae at babae. Kaya, huwag tayong maging masaya na parang kakaiba tayo. Dahil dito sa Pilipinas, walang same-sex marriage na batas. Hindi pa pinapayagan. Pero, wala namang nagbabawal sa mga lalaki at lalaki, babae at babae na magtalik, na mag-live-in. At sino yung mga sikat na yung mga taong nag-engage
same-sex relationship? Si Vice ganda. Si Aiza Sigera na maganda yung kanyang kantang pagdating ng panahon. At si Boy Abunda na showbiz talk show host lang noon, ngayon political talk show na din. Dahil ang mga Kristiyano ay nababagabag sa pamamagitan ng isyu na ito, mabuting tanungin natin kung ano ang ipinahayag ni Jesus at ng kanyang apostol tungkol sa pag-aasawa. Ano ang sinabi nila tungkol sa same-sex marriage? At paano tayo tutugon? Tayo mga Kristiyano, paano tayo tutugon sa mga taong nasa same-sex marriage at relationships? Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus at sa kanyang mga apostol tungkol sa pag-aasawa. Mababasa natin ang teaching ni Jesus sa pag-aasawa sa Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Ang unang teaching ni Jesus tungkol sa pag-aasawa ay ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos sa simula pa lamang. Dito sa verses 3 to 4. Basahin natin. At nagsilapit sa kanya ang mga paresyo na siya'y tinutukso nila at kanilang sinasabi na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. At siya'y sumagot at sinabi, hindi baga ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Sinasabi dito ng Panginoong Jesus na ang nagtatag ng kasal ay ang lumalang, the Creator, ang Diyos. Siya ang nagtatag ng kasal. Mga kapatid, ang mga kasal, yung mga weddings, yung mga Ilocano Buddha, ang Buddha, kasal, weddings, pwedeng maging isang tradisyon at nag-iiba batay sa kaugalian. Kaya iba't ibang lahi, iba't ibang klase ng kasal. Tapos yung iba pa, iba't ibang venue. May beach, may mountain, may garden wedding. May yung mga kapatid natin na mga indigenous peoples, may mga tradisyon sila na sa kasal. Tulad ng mga yung kailangan na ng madaming baboy. Ganoon. Kaya ang kasal ay nag-iiba batay sa kaugalian at tradisyon. Subalit, ang mismong pag-aasawa ayon sa Panginoong Jesus ay itinatag ng Diyos, hindi ng lipunan o ng estado. Yun ang malinaw na sinasabi ng
mababasa natin dito sa verse 4, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Mga kapatid, from the beginning, this was God's design, na ang kasal ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae. At yung unang kasal ay ang nagkasal ay ang mismong Diyos. At ang unang ikinasal ay si Adan at Eva. Adan at Eva, lalaki at babae. Hindi si Adan at Esteban ang unang ikinasal. Hindi lalaki at lalaki o babae at babae ang unang ikinasal. Yun ang layunin ng Diyos, na ang kasal ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Ikatlo, na teaching ng Panginoong Hesus ay ang pag-aasawa ay para sa lalaki at sa kanyang asawa na naging isang laman. Dito sa verse 5, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Iiwan ng lalaki ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang. Hindi lang sa literal na bubukod ng tahanan. Subalit kung may naibukod na tahanan, mas maganda. Pero ang sinasabi dito, kailangan hindi na nakadepende. Kung mag-aasawa ang lalaki, kailangan hindi na nakadepende sa kanyang mga magulang. Lalo-lalo na sa pinansyal na aspeto. Hindi na siya nakadepende kung mag-aasawa, kung gusto na niyang mag-asawa. Yun ang sinasabi dito, na ang lalaki ay iwan ang kanyang magulang at makikiisa. Makiki-join sa kanyang asawa at magiging isang laman sila. Tapos, pansinin natin na ang lalaki at babae, man and woman, are biologically designed to complement each other. Yung lalaki, malakas. Yung babae, malambot. Kaya magkabagay na magkabagay sila. Tsaka yung mga gustong-gusto ng subject na anatomy, nakikita natin doon na magkabagay talaga ang lalaki. Nilalang ng Diyos ang lalaki at babae na talagang magkabagay. They complement each other. Kung lalaki at lalaki, tapos babae, talagang hindi bagay ang kanilang pagkalalang. Kaya ito, mga kapatid, ang teaching ng Panginoong Hesus. Una, ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos sa simula pa lamang. Pangalawa, ang pag-aasawa ay idinisenyo para sa mga nilalang na lalaki at babae. Tapos, magiging isang laman sila.
Ngayon mga kapatid, ano naman ang ipinahayag ng mga apostol tungkol sa pag-aasawa sa mga apostol ng Panginoong Hesus? Una, ipinahayag nila na ang pagtatalik sa kasal ay marangal. Ang pagtatalik sa labas ng kasal ay hindi. Sex in marriage is honorable. Sex outside is not. Dito sa Hebrews chapter 13, verse 4. Sasabi dito, mga kapatid, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalonya ay pawang hahatulan ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Hahatulan ng Diyos. Dilugano, dusahin na. Paparusahan ng Diyos ang mga nag-i-engage sa premarital sex at extramarital sex. Paparusahan ng Diyos ang mga nakikipagtalik, nag-i-engage sa pagtatalik na hindi pa kasal. Lalo-lalo yung mga magnobyo at magnobya pa lamang na hindi pa ikinasal na nag-i-engage sa pagtatalik ay hahatulan ng Diyos. Tapos, hahatulan ng Diyos yung mga may asawa na. Yung mga may asawa na nakikipag na lalaki o ng bababae. Yun yung ibig sabihin ng extramarital sex or affair. Mga kapatid, bago pa naging laman ng balita, yung pagka-aresto kay yung impeachment ni VP, ni Vice President Sara, at yung pagka-aresto ni dating Pangulo, ang laman ng balita ay tungkol sa teenage pregnancy. Yung pagbubuntis ng mga teenager pa lamang dahil nag-i-engage na sila sa premarital sex. Nagkaroon pa ng Senate hearing sa Senado sa pangunguna ni Ontiveros, Senator Ontiveros. At ano yung mga solusyon nila? Yung mga solusyon nila upang mabawasan daw ang teenage pregnancy, sex education. May mga nagpapanukala pa libreng pagbibigay ng libreng contraceptives, condoms at pills sa mga kabataan upang maiwasan lamang ang teenage pregnancy at premarital sex. Subalit, kung susundin lang natin ang Biblia, dapat lang na hayaan ang mga iglesia at mga magulang na payuhan ang kanilang mga anak that sex in marriage is honorable and sex outside is not. Kasal muna bago pagtatalik.
marriage first before sex. Kung susundin lang ito, hindi lang bababa ang teenage pregnancy, pwede bang mapigilan natin? Kung idiliman lang natin ang paggalang sa salita ng Diyos sa mga kabataan. Mas maintindihan natin ito, mga kapatid, kung babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7 verses 1 to 2 hanggang 9. Mga kapatid, batay sa nabasa natin sa Hebrews, ang pagkikipagtalik sa labas ng kasal ay sexual immorality. Ayaw ng Diyos. Kaya upang maiwasan ito, hayaan ang bawat lalaki na magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae na magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kaya ang solusyon sa sexual immorality ay ang pag-aasawa ng lalaki at babae. Basahin natin dito sa verse 1 to 2. Verses 2 to 1 to 2. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Ang sinasabi niya dito, kung sa panahon ng kahirapan ay pwedeng hindi na sana mag-asawa dahil talagang it takes a lot of time and money to build a family. Pero ang sinasabi ng Apostol Pablo, kung hindi makayanan, kung gusto talagang mag-asawa, ay makipagtalik. Kung gusto talagang makipagtalik ng isang lalaki at isang babae, ang solusyon ay mag-asawa. Kaya sinasabi niya dito sa verse 2, datapwat dahil sa mga pagkikapi, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Yun ang solusyon upang hindi tayo magkasala ng sexual immorality, ang pag-aasawa. Upang malinaw, ganito, kung ang lalaki o babae ay gustong magkaroon na ng pamilya, ay ng anak, magkaroon na ng anak, makipagtalik, ganun, dapat mag-asawa muna. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo, upang hindi magkasala ng sexual na immorality. At kung ayaw niya pang mag-asawa dahil hindi pa siya handa, hindi pa siya handa dahil sa pinansyal na aspeto, ang solusyon ay magpigil.
self-control ang solusyon doon. Kung gusto niyang makipagtalik at hindi niya gustong makipag-asawa dahil hindi pa siya handa, magpigil siya. I-control niya ang kanyang katawan. Ganito, mga kapatid, ang sinasabi ng mga apostol. Una, ang pagtatalik sa kasal ay marangal. Ang pagtatalik sa labas ng kasal ay hindi. At upang maiwasan ang sexual immorality, ang pagkakasalang sexual, hayaan ang bawat lalaki na magkaroon ng kanyang asawa at ang babae na magkaroon ng kanyang asawa. Ngayon mga kapatid, ibalik na natin ang ating atensyon sa issue ng same-sex marriage. What the Bible teaches. Number one, ang pagtatalik sa labas ng kasal ay makasalanan na nasabi na natin kanina. Pagtatalik man ito ng lalaki at babae o lalaki-lalaki, babae-babae, it falls into the category of sexual immorality. Ang solusyon sa sexual immorality ay malinaw na naipahayag. Pag-aasawa lamang ng lalaki at babae o pagpipigil. Pangatlo, ang pag-aasawa ay isang institusyon ng Diyos, hindi ng tao. Ang Diyos ang tumutukoy sa kung ano ang bumubuo sa isang wastong pag-aasawa, hindi ang tao. Kaya walang karapatan ang mga politiko, walang karapatan ang mga mambabatas na gumawa ng mga batas na mag-iiba sa ibig sabihin ng pag-aasawa. Kahit gumawa sila, nagkakasala lamang sila sa batas ng Diyos. Hindi mag-iiba ang kalooban ng Diyos dahil lang na may ipinasang batas ang mga tao. Ang pag-aasawa sa Biblia, sa Old Testament man o sa New Testament, hindi nag-iiba. Ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Pansinin natin ang sumusunod. Una, wala kahit isang pagbanggit tungkol sa same-sex marriage. Kahit basahin natin from Genesis to Apocalypse to Revelation, walang pagbanggit sa same-sex marriage. Walang biblical teaching kung paano gagana ang same-sex marriage. Wala. Sa same-sex marriage, sino ba ang magiging ulo? Sino ang pasasakop? Sa lalaki at lalaking pag-aasawa at babaeng pag-aasawa, sino ang ulo? Sino ang magiging ulo? Head of the family, head of the marriage. Sino ang pasasakop? Wala. All discussions in the Bible pertaining to marriage describe husband, wife.
male-female relationships. Dito sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verse 22. Nandito mga kapatid ang sinasabi, ang pag-describe sa isang kasal ng isang lalaki at babae. Verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Kaya sa kasal na sinasabi ng Diyos, ang babae ang pasasakop, ang magsasubmit sa kanyang asawa. Tapos verse 23 sabi, sapagkat bakit pasasakop ang babae? Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Pangulo o ulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas. Kaya ang babae ang pasasakop, ang lalaki ang magiging ulo ng kanilang pag-asawa o kasal. Bakit maiingganyong pasasakop ang babae sa lalaki? Apay kaya't ti babae nga pasakop iti lalaki nga asawa na. Ano ang benepisyo? Ano ang mag-iinganyo sa babae na magpasakop sa kanyang asawa? Dito sa verse 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Pasasakop ang babae sa kanyang asawa dahil iniibig siya nito. Iniibig, inaalagaan siya nito. Kaya walang dahilan na hindi pasasakop ang babae kung minamahal at inaalagaan ng kanyang asawang lalaki. Kaya mga kapatid, the Bible is silent regarding same-sex marriage. Kaya kanina sa topic ni Brother Jesse, God's law demands respect and honor. Dapat nating igalang ang batas ng Diyos tungkol sa pag-aasawa na sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Kaya may kasabihan tayo mga Kristiyano, speak where the Bible speaks and be silent where the Bible is silent. Huwag tayong lumampas sa nasusulat na nasabi kahapon. Huwag tayong lumampas. Do not go beyond what is written in the Bible. Dahil sa proverbio, in the Proverbs
Nasasabi doon, kapag nag-addition tayo, dinagdagan natin ang salita ng Diyos, matatawag tayo na sinungaling. Magiging fake news ang sinasabi natin pag ganoon. At yun ay pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay hindi, ang mga sinungaling ay hindi maliligtas. Ngayon mga kapatid, nakita na natin na talagang ang isyong ito ay umatake sa Biblia, ang kasal, na iniiba ng lipunan ang ibig sabihin ng kasal. Ngayon, ang tanong, paano tutugon ang mga Kristiyano sa isyong ito? Kahapon, si Brother Gerald Purpose, nasabi niya doon kung paano tutugon ang mga Kristiyano sa mga kasalanan. Ngayon, mas specific, paano tayo tutugon sa same-sex marriage na napatunayan na natin na isang kasalanan? Una, manatiling matatag tayo sa pag-ayon sa katotohanan tungkol sa institusyon ng pag-aasawa. Kahit man na isang legal dito sa Pilipinas ang same-sex marriage, patuloy nating panindigan na ang pag-aasawa ay sa pagitan lamang ng lalaki at babae. Huwag tayong sasabay, huwag tayong sasang-ayon sa ganoong mga batas. Hindi magiging tama ang isang bagay dahil lamang naging isang legal. Gaya sa lahat ng gumagawa ng kasalanan, mahalin natin ang makasalanan. Yung mga gumagawa, nag-i-engage sa same-sex relationship, mahalin natin sila. Habang namumuhi tayo sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na mahalin natin ay sang-ayunan natin ang kanilang ginagawa. Dapat kung may pagkakataon, sabihin natin kung ano ang tama at kalooban ng Diyos. Ipahayag natin ang katotohanan na may pagmamahal, hindi pagkamuhi. Iabot natin ang ating kamay ng may hinahon at pagpapasyensya at pagpapakumbaba. Hindi ibig sabihin na pag sinabi na natin ay maniniwala na sila. Kailangan na pagpasensyahan at pagpapakumbabaan natin sila. At kung may pagkakataon, i-convert natin sila kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At bigyan natin sila ng pagkakataong magsisi at magbago. Iwanan nila ang kanilang gawaing kasalanan. Ikatlo, paano dapat tutugon ang mga Kristiyano? Mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay citizen ng Iglesia. Pero hindi maikakailan na citizen din tayo ng isang bansa na kung saan tayo namumuhay. Kaya dapat ipagdasal natin ang mga namumuno sa atin upang tayo ay mamuhay ng payapa at makadiyos. Ipagdasal natin sila.
igalang natin sila. Ano ang nagaganap sa pagka-aresto ng Pangulo, ng dating Pangulo? Yung mga nagsasabi Kristiyano sila, nag-focus sila ng mga pambabastos sa ating presidente. Sana sa ating mga kapatid ay walang ganoon. Yung mga nagsasabing adik ang Pangulo dahil hindi nila gustong na-aresto ang Pangulong Duterte. Dapat ang Kristiyano igalang at ipagdasal natin ang ating mga numuno na sana'y gumawa sila ng mga batas, magpasa sila ng mga batas at magpatupad sila ng mga batas na nagtataguyod sa kapayapaan at pagka-makadiyos. Bilang mga citizen ng isang bansa,